babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 2 sa buwan ng Hulyo 2024. Pasada Balita. 35 pesos na taas sahod sa NCR, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pasada Balita. Dating Pangulong Duterte tutol na tumakbo bilang Pangulo si VP Sara. Pasada Balita. Mga ebidensya kaugnay sa election offense ni Bamban Mayor Guo pinag-aaralan na ng COMELEC. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 9 katao patay, 4 iba pa sugatan sa aksidente sa South Korea. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, cash remittances ngayong taon inaasang tataas sa halos 3%. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, ang tabayanan ng interview ni Anthony Suntay. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Mayo 1 na pang-iinsulto sa mga manggagawa ang 35 peso wage increase. Binigyan din naman ng DOLE na makikinabang pa rin kahit papaano ang halos 1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region dahil sa 5% wage increase na ito sa kanilang sahod. Pasada Balita. Dismayado ang ilang grupo ng manggagawa sa ipinatupad ng 35 pesos na dagdag sahod ng mga minimum wage earner sa National Capital Region. Binigyang diin ni Federation of Free Workers President Sani Matula na kulang ang 35 pisong kumpara o 30 piso kumpara sa panukala nilang 150 pisong aumento sa sahod. Tumataas na anya ang mga bilihin maging ang pamasahe kaya't pursigido ang ilang grupo na isulong sa Kamara ang panukalang 150 pesos na dagdag sahod. Pasada Balita. Mariin namang kinundina ng Gabriela Women's Party List o ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang inaprubahang 35 pesos minimum wage hike para sa mga manggagawa sa NCR. Gate ng kongresista, isang malaking insulto ang inaprubahang dagdag sahod dahil halos wala itong pinagkaiba sa ipinatupad na 25 pesos wage hike noong 1989 at mas mababa pa sa dagdag na 40 pesos
na ibinigay noong nakaraang taon. Tila alipin anya ang tingin ng pamahalaan sa mga manggagawa dahil sa napakaliit na halaga na malinaw na kulang para matugunan ang malalang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino at kanilang pamilya. Nangako naman ang party list na isusulong nila ang pagpasa ng House Bill 7568 o ang 750 pesos across the board wage hike bill para sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak na si Vice President Sara na wag nang magbalak na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Sinabi ni dating Pangulo na ibigay na lamang ni VP Sara ang pagkapangulo sa mas may ambisyon na mapaunlad ang bansa. Pagbibigay din pa ni dating Pangulong Duterte, hindi niya masisiguro ang kaayusan ng Pilipinas sakaling balewalain ng kanyang anak ang pahayag at tumuloy pa rin sa pagtakbo bilang presidente. Matatanda ang inihayag ni dating presidential spokesman Salvador Panelo na hindi nakukonsulta si dating Pangulong Duterte sa mga political decision ng kanyang anak na vice-presidente. Pasada Balita. Maaaring maging banta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtakbo sa pagkasenador ni dating President Rodrigo Duterte sa nalalapit na halalan. Ito naman ang nakikita ni Professor Jean Encinas Franco ng Political Science sa University of the Philippines. Ayon kay Professor Franco, mensahe ito sa mga Marcos at sa mga Pilipino na buhay at aktibo pa ang dating presidente. Para naman kay political analyst Julio Amador, maaaring nais si dating Pangulong Duterte na tumakbo sa halalan upang makakuha ito ng proteksyon. Matatandaang iniimbestigahan ng International Criminal Court ang nakalipas na presidente kaugnay sa kampanya nito kontra ilegal na droga. Pasada Balita. Pinabulaanan ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang inanunsyo ni VP Sara Duterte na muli siyang babalik sa mundo ng politika. Ayon sa dating Pangulo, laos na siya sa publiko at tapos na ang politika para sa kanya. Binigyan din pa ng dating Pangulo na hindi na dapat pansinin ang naging pahayag ng kanyang anak na si VP Sara dahil hindi siya pabor sa sinasabing pagtakbo nilang mag-aama. Matatanda ang kinumpirma mismo ni VP Sara na na nagpapahayag ng pagsuporta at pagmamahal kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez ang sumalubong sa dating Pangulo sa gitna ng dinaranas na baha ng kanyang mga kababayan sa Davao City. Pumunta sa gilid ng kalsada ang mga supporter nila Pangulong Marcos at Speaker Romualdez at sumigaw habang dumaraan ang convoy ng dating Pangulo. Nagtipon-tipon naman ang ilang sumusuporta sa dating Pangulo na galing sa ibang lugar at hindi mga taga-Eastern Visayas habang hindi nagtagal at umalis din ang dating Pangulo sa nasabing lugar. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, ilang lugar sa Davao City ang lalubog sa baha na pinalala pa ng pagkasira ng isang concrete dike sa Talomo River sa Barangay Alcantara. Dulot ang flash flood ng biglaang pag-ulan sa ibabaw na bahagi ng bundok na nagdulot ng pag-apaw sa sapa sa Barangay Kalinan at pagkasira ng dike. Ayon sa mga otoridad, tinangay ng malakas na agos ng tubig ang isang kinilalang
si Wilfredo Jambo, 48 anyos, residente ng Purok sa East Nable. Nailigtas naman ng ilan pang residente si Jambo sa Purok 1, Barangay Balite. Agad namang ini-activate ng Kalinan Police ang kanilang search and rescue team sa Kalye Apike Bridge sa Wangan River, Dike. Pasada Balita! Plano naman ng Department of Interior and Local Government na pagpaliwanagin si Davao Mayor Sebastian Baste Duterte matapos mapag-alamang sinasabing nangampanya ito sa Tacloban City kasama ang ama habang binabaha ang kanyang bayan. Ayon sa DILG, nakasaad sa Local Government Code na ang Local Executive Chief o Chief Executive ang dapat nasa kanyang bayan para matiyak ang kaligtasan ng kanyang nasasakupan sa panahon ng kalamidad. Kamakailan lamang nang i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama at dalawang kapatid sa 2025 senatorial race na pinabulaan na naman ng kanilang padre de pamilya. Wala pa naman pahayag ang kampo ni Mayor Baste hinggil sa nasabing usapin. Pasada Balita! Dapat na panagutin si dating Pangulong Duterte sa hindi pagtulong sa mga otoridad upang maaresto ang kanyang best friend na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ayon naman kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares matapos sabihin ng dating Pangulo na alam niya kung nasaan ang nagtatagong pastor na naharap naman sa patong-patong na mga kaso. Nanawagan naman ang opisyal ng Bayan Muna ng masusi investigasyon dahil sa hindi pa rin mahanap-hanap ng mga otoridad ang leader ng KOJC. Pasada Balita! Samantala, pinagtawanan lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ni dating Senador Laila de Lima na panagutin ang mga nasa likod ng mga kaso laban dito na may kaugnayan sa ilegal na droga. Ito'y kasunod ng pagkakaabsuelto ni dating Senador de Lima sa lahat ng mga kasong kanyang kinakaharap. Ayon sa dating Pangulo, dapat hanapin na lamang ng nakalipas na senador ang kapayapaan sa halip na simulan siyang kalabanin. Dagdag pa ng dating presidente, pagsisisihan ito ni dating Senador de Lima. Nauna nang binigyang diin ng nakaraang senador o ng dating senador, nakakasuhan ito ang mga opisyal ng Administrasyong Duterte na kanyang sinisisi sa 7 taong pagkakabilanggo. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, sinisimulan na ng Commission on Elections ang proseso para sa posibleng pagsasampa ng election offense laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi makakatakas si Mayor Guo sa criminal liability dahil nasa loob ng prescriptive period ang kanyang election offense. Dagdag pa ni Chairman Garcia, ididirekta niya ang COMELEC Law Department upang simulan na ang pagsisiyasat sa kaso laban sa suspendidong alkalde. Ikinatuwa naman ng COMELEC Chief ang pahayag ng Office of the Solicitor General sa paghahain ng anumang oras ng co-warrant of petition laban sa kontrobersyal na alkalde. Sinabi pa ng COMELEC Chairman na kung may mga ebidensya, maaari magsampa ng election offense ang COMELEC laban kay Mayor Guo dahil bawal ang misrepresentation sa paghahain ng Certificate of Candidacy at bukod dito, maaari ring harapin ng suspendidong alkalde ang kasong perjury and falsification of documents. Pasada Balita! Samantala, wala pang konkretong ebidensya na mag-uugnay sa mga pogo sa Porac, Pampanga at Bamban Tarlac sa Pogo Island Cove sa Cavite. Ito naman ang iginiit ng Presidential or Anti-Organized Crime Commission kung saan hanggang sa ngayon nananatiling legal ang internet gaming licensee sa Island Cove. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, ito'y hanggat wala pa silang nakikitang ebidensya laban dito, kasabay ng pagbibigay diin na regular nilang minomonitor ang Pogo sa lalawigan ng Cavite.
Dagdag pa ni spokesman Casio, binabantayan nila ang 43 legal na pogo at hanggat hindi sila nakakahanap ng ebidensya na hindi nagsasagawa ang mga ito ng iligal na operasyon, hindi sila gagawa ng aksyon laban sa mga ito. Pasada Balita. Kumpiyansa naman ng PAOK na nakakakalap sila ng matibay na ebidensya laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kaugnayan nito sa iligal na pogo. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, sisigurado nilang may matitibay na ebidensya sila laban kay Mayor Guo na anyay sinira ang sistema ng Pilipinas. Tiwala rin ang PAOK na mahuhuli nila ang mga high-value individual na nakatakas sa mga raid na isinagawa sa mga lalawigan ng Tarlac at Pampanga. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang kinatawan ng 6th District ng Maynila, si Congressman Benvenido Benny Abante Jr. Congressman Benny, good morning po. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong? Good morning. Good morning, John. Magandang umaga po sa inyong tagapakinig. Apo. Una-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po'y makahuntahan on air para malaman lamang po namin, Congressman Benny, kung ano na po ang update sa isinasagawang pagdinig ng inyong komite kaugnay sa extrajudicial killings o EJKs, Congressman. Gagawin namin ang the next hearing ay mangyayari po yan pagkatapos ng SONA. Bigyan namin ang sapat na panahon upang makapag-isip po ang ating dating Pangulo at Senator Bato kung sila ay pupunta o hindi. Pero marami rin kami inimbitahan ng mga tao, ng mga ating mga top brass ng Philippine National Police. Kahit po yung mga balang na siyang talagang nakita. Sila ang tawag na bumaril, no? At pati yung mga biktima, kayo na rin yung mga civil society movement natin, kayo na rin yung mga religious leaders natin. Opo. Congressman Benny, so lumabas po doon sa mga nakalipas na pagdinig ninyo, yung talagang pangangailangan na mismong ang dating Pangulo at ang dating Chief PNP na ngayon Senador De La Rosa ang humarap sa susunod na mga pagdinig. Tama po ba? Opo, ito po ay pinag-usapan namin ng mga members ng committee. A motion sapagkat nais din po ng mga biktima na makaharap ang dating Pangulo. Opo. At siguro ganda rin po ito sapagkat ako rin yung mga testimony po ng mga witnesses, medyo ako po talagang nagulat din naman at taawa din naman sapagkat kahit na ho mga 7-6 years ang nangyari sa kanila, ngayon po naghihinagpis pa Talagang naghahanap po ng hustisya. Lalo na yung mga napatay na mistaken identity, Apo. yung mga napasama lang doon sa grupo na hindi naman sila talaga nagda-drugs, yung mga drug user na dapat rehabilitate, talaga pong nakakalungkot na nangyari po itong mga to. Inamin naman Apo. ni Kenneth Espinido na meron human rights violation. Nung ini-interview Senator Bato ng isang ating media reporter, inamin din niya na nagkaroon ng human rights violation. Apo. Kaya dapat lang po na makahanap niya yung mga biktima upang explain po nila sa mga biktima ano ba talaga nangyari, ano ba talagang ang ginawa ko. Apo. And ilang beses pong inulit at pinanindigan ni dating Pangulong Duterte at maging ni Senator De La Rosa ang pagtutol sa pagtungo or pagdadalo sa mga pagdinig ninyo, Congressman Abante. So, ano po sa ngayon ang mga naiisip nyong hakbang para makumbinse ang dalawa na talagang dumalo sa inyong imbitasyon para sa mga susunod na pagdinig? Well, nagdadraft na kami ng sulat, nagpapadala sa kanila to really
to really convince them na kailangan po nilang umarap. Unang-una, ibibigay po namin sa kanila ang talagang full respect bilang dating Pangulo. Talagang atin po sila igagalang ng husto. At pangalawa, yung interparliamentary courtesy Opo. na aming pinapaniwalaan, ay gagawin po namin kay Senator Bato. At hindi lang yan, kundi we will not summon them or compel them to come. It is up to them kung nais sila pumunta o hindi. Opo. The burden of proof will be on them, not on us anymore. Opo. Kasi ginawa po namin na ay magagawa upang sila ay makaharap ng ating mga biktima. Opo. Binanggit naman din po ni dating presidential spokesman Harry Roque na mukhang mababaliwala rin lang daw kung sakaling makumbinse si dating Pangulong Duterte na dumalo dahil binabanggit po ni Atty. Roque na igigit din ito yung kanyang constitutional right against self-incrimination. Ano pong masasabi niyo rito, Congressman Benny? Of course, yan po ay kanilang privilege, no? Kami rin, meron kami mandato sa konstitusyon na gawin namin na magagawa namin. Opo. Kung yan ang kanilang palagay, it's up to them. Kung yan ang advice po ng kanilang mga abogado. Siguro, ibitahin din namin si Harry Roque sapagkat siya rin member ng kabinete ng panahon ni dating Pangulo. Opo. Alright. May anggulo rin na mukhang kabilang din po si dating Senator Laila De Lima sa inyo pong iniimbitahan. Meron na po ba siyang kasagutan, Congressman? Wala pa naman, pero we're going to invite her sapagkat siyempre marami rin siyang pwedeng isiwalat. At yun din naman ang nais ng committee na imbitahan po sila. Oo. Alright, so ang susunod pong mga pagdinig ay after na po ng SONA. So, more or less, Opo. pagtatapos na ng July yun, Congressman, hindi po ba? Hindi po ba abala ang Kamara? Opo. July 22 po ang SONA. Opo. So, that week, no? That last week of July, ay mag-ano kami ng hearing. Alright, so hindi po ba kayo kakapusin ng oras? Dahil alam ko po naman, after SONA, budget na naman ang pinag-uusapan sa Kamara. Kaya nga po, iniisip namin na bago ang budget, sapagkat ang budget naman, pag-uusapan niya the middle of August. So, Alright. sabi ko, the last week of July, dapat na natin imbitahan sila for the hearing. No? At para matapos na po namin ito, at makapag-craft tayo ng magandang batas para maiwasan na ang mga nangyari noong una. At amin at tignan yung rules of engagement, yung procedures na ginamit ng Philippine National Police, pagkat ay nawala man tayo ng due process. In fact, sinabi din yan ng Senator Bato ng daily interview, no? Parang pang he put the blame on the policeman na gumawa ng ganung mga pagpatay, no? Na sabi niya, alam naman nila yung tungkulin nila. Ini-interview po namin yung mga pulis. Sabi nila sa amin na sila lang ay sumusunod lang naman sa utos. Alright. Oo. Okay. So, Congressman Benny, sa inyo po ang pagkakataon, kung nakikinig po si dating Pangulo at Senator De La Rosa, ano pong mensahe niyo po sa kanila? Go ahead, sir. Sa dating Pangulo po natin and Senator Bato, I have the highest respect for you. And the committee will not actually insist on compelling you to come. But I inviting you to make clear, no, to the victims that you are not actually accountable for any crime. Ito naman po ay hindi ito pag-imbestiga ng anumang crime na naganap, kundi pag-imbestiga upang magkaroon tayo ng mas magandang batas. Alright. With that, ako po'y umaasa, unang-una sa lahat, nagpapasalamat, Congressman, at umaasang hindi po ito ang una't huling pagkakataon na tayo po'y magkakausap. Bukas po ang aming himpilan at ang programang ito para sa update sa inyong mga isinasagawa as a community chairman dyan sa mababang kapulungan po. Congressman. Yes, sir. Maraming salamat yan sa iyo. Maraming salamat. Apo. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Manila 6th District Representative at House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Benny Abante
Jr. Pasada Balita. Oras muna, 28 minuto na makalipas ang ikapito ng AM. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Taong ito mga kabalitan, kabalitaktakan, tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Senator Gatchalian, may ideya na kung sino ang dating cabinet member na sinasabing naglabi para sa ni-raid na illegal pogo. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. May idea na si Senator Win Gatchalian kung sino ang sinasabi ng PAGCOR na dating high cabinet member na naglabi para sa illegal pogo na ni-raid ng mga otoridad. Gayunman, tumanggi pa ang Senator Gatchalian na sabihin kung sino ang sa tingin niya ang naturang dating cabinet member dahil wala pa siyang konkretong ebidensya o konkretong dokumento. Ayon kay Gatchalian, nagtanong-tanong siya ukol sa naturang dating cabinet member pero mas magandaan niya na manggaling sa chairman ng PAGCOR ang pagsisiwalat sa kanyang pangalan. Bukod sa patuloy o pagtukoy sa pangalan ng dating cabinet member, sinabi ni Gatchalian na dapat maglabas din ng dokumento ang PAGCOR na nagpapakita ng pangalan na naturang dating cabinet member para hindi magmukhang hearsay at opinion lang. Patunay anya ito na kumukuha ang pogo ng mga taong may impluensya para magamit nila at para ito ang lumakad sa mga kailangan nilang permit o lisensya. Sa July 10, ang panibagong pagdinig ng Committee on Women kung saan isasama na sa investigasyon ang sinasabing dating cabinet member na naglabi para sa illegal pogo na ni-raid kamakailan ng mga otoridad. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, unpaid claims ng mga displaced OFW sa Saudi Arabia muling ipa-follow up ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nasa 8,500 pang mga displaced OFWs sa pagitan ng 2015 at 2016 ang hindi pa rin daw nakakuha ng kanilang disbursement claims. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cactac na nai-release na raw ang nasa 1,500 unpaid wages and benefits sa ilang OFW. Bilyong piso anya ang nai-disburse dito ng Saudi Arabia para sa higit 1,000 una nang nakakuha ng claims na sinagot naman ng Royal Crown Prince. Subalit kailangan pa niya nilang mag-follow up para sa nalalabing hindi pa nabibigyan o nabibiyayaan ng kanilang claims at gagawin ito ng ahensya sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan. October 2022 nang matalakay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Crown Prince Mohammed bin Salman ang issue kung saan tiniyak naman ng prinsipe na sasagutin daw nila ang financial settlement ng 10,000 OFW. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Kamara abala na sa pagpapadala ng imbitasyon para sa mga dadalo sa ikatlong sona ni Pangulong Marcos Jr. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Sinimulan na ng House of Representatives ang pagpapadala ng imbitasyon para sa mga dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 60 hanggang 70% mula sa 2,000 imbitasyon ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. Nakatakdang magbukas ng overflow room para sa iba pang mga bisita na naisaksihan ng SONA ni Pangulong Marcos. Ito'y para sa mga hindi makakapasok sa plenary hall, bunsod ng limitadong upuan. Ayon kay Secgen Velasco, ang naturang hakbang ay nagawa na nila noong 2023 SONA ni PBBM, batay na rin sa naging kautusan ng Pangulo na i-accommodate ang mga makikisa sa aktibidad. Anya patuloy pa nilang pinaplansya ang seating plan dahil sa dami ng gustong dumalo. Kasama naman sa tradisyonal na iniimbitahan ang Vice Presidente, mga mambabatas, pinuno ng Constitutional Commissions at ang mga cabinet officials. At habang pinaubayan naman sa Interagency Committee ang seating plan o kung sino ang magkakatabi sa bawat upuan para sa nalalapit na SONA ni PBBM.
Ito si Patrol 30 Jelementes nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, hindi lamang iisang opisyal ang lumapit sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR para mabigyan ng lisensya ang ilang pogo sa bansa. Ito naman ang ibinunyag mismo ni PAGCOR Assistant Vice President Catalino Alano Jr. matapos ibunyag na miyembro ng gabinete ang namamagitan para makapag-operate ang ilang illegal na pogo na nauna nang ni-raid ng mga otoridad. Handaan niya siyang humarap at ibunyag ang lahat ng lalalaman sa pagdinig ng Senado sa Hulyo 10. Iginit pa ng PAGCOR na malalim ang kanilang pagsisiyasat kung saan binuklat ang lahat ng records at impormasyon na kanilang hawak. Samantala, hinimok ng PAOK ang ilang senador na dapat isiwalat ng PAGCOR ang mga opisyal na namamagitan para sa operasyon ng Pogo. Pasada Balita! Handa si PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Altenco na pangalanan ang dating opisyal ng gabinete na sangkot sa iligal na Pogo. Ito iginiit ni PAGCOR Assistant Vice President for External Communications June Alano kung saan sa tamang panahon pa babanggitin ni Chairman Tenco ang pangalan nito. Ayon kay VP Alano, maaaring maghihintay na lamang si Chairman Tenco ng formal na investigasyon sa Senado. Malalim din ang ginagawang pagsasaliksik ng PAGCOR at kanilang binuklat ang lahat ng kanilang tala o talaan upang hindi sila magkamali sa kanilang hawak na impormasyon. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, nagsumiti na ang Coordinating Council of Private Educational Associations kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 5 pangalan para sa susunod na kalihim ng Department of Education 3 linggo bago maging epektibo ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Inirekomenda ng COCOPEA sina Senator Sani Angara, Congressman Jose Francisco Benitez, Father Wilmer Tria at DepEd officials sa sina NCR Regional Director Jocelyn Andaya at Undersecretary Gina Gonong. Ayon kay COCOPEA Chairman Father Albert Delvo, naniniwala sila na ang mga napiling personalidad ay may kakayahang paunlarin ang ugnayan ng pamahalaan at sektor ng edukasyon at matugunan ang job mismatch ng mga nagtatapos na estudyante. Kinumpirma rin naman ng COCOPEA na may ilang eskwelahan na mula basic hanggang higher education ang nag-apply ng dagdag singil sa matrikula para sa susunod na academic year sa layuning mapahusay ang kanilang serbisyo at matugunan ang inflation. Pasada Balita! Oras! This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. 42 at kalahati minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. That time check was brought to you by Rhea Genetics. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Genetics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. Pasada Balita! Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa
Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita! Samantala, kailangan magtulungan ang mga Pilipino dahil lahat ay makikinabang. Narito po ang isang special report. Patuloy at hindi uurong sa pagtulong ang PCSO. Yan ang matagal lang pinatunayan ng ahensya. At ayon sa PCSO, nalalapit na rin ang Charity Summit at National Day of Charity. Yung Charity Summit namin is scheduled September 5, which is the international celebration of charity. Kaya nga ako nakaisip, Yun iba nga, ng local GM, counterpart oo. natin. Oo. So that was the creation of PCSO, October 30. October 30. So yun naman ang ating counterpart doon. Kaya ang PCSO doon sa proclamation is the lead agency to formulate activities to celebrate this day. Ayun naman ng Foundation Day. Kaya papasalamat ko sa Pangulo at na-recognize na yung ganong function ng PCSO, which sabi ko nga, pag natulungan natin mga kabayan natin, lahat tayo makikinabang. Layunin ng event na ito at ng PCSO na maging normal ang pagtutulungan ng bawat Pilipino. At nagpapasalamat ang General Manager ng PCSO na si Mr. Mel Robles sa mga kababayan natin na patuloy na tumatangkilik sa mga laro ng ahensya. Well, maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik at kahit na medyo may mga ingay, I think napatunayan naman natin na we uphold the integrity of the games. We have international certification bodies. We have the ISO, we have the World Lottery Association, and recently nga, the ICT gave a passing mark sa amin on the vulnerability test namin, no? So there is no more reason to be distracted by the noise, no? And for after all, sabi nga namin sa bawat taya may kawang gawa. And that is true. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, makinig, aarangkada na ngayong linggo sa mga piling Katiwa Centers sa Metro Manila ang Project 29 ng Department of Agriculture. Ito ang kinumpirma mismo ng DA matapos ang special meeting na pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. para sa pinal na panuntunan ng nasabing programa. Ayon kay Agriculture ASEC, Arnel de Mesa, hindi lang bigas ang maisasama sa Project 29 kundi maging ang mga agri-fishery products. Sinabi pa ng ASEC o Assistant Secretary na mas lalo pa nilang pagbubutihin ang programa ng DA upang mas malawak o mapalawak at magtuloy-tuloy ang mababang presyo sa kada kilo ng bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pasada Balita! Bahagyang bumaba ang presyo ng bigas nitong huling linggo ng Hunyo. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority kung saan sumadsad sa 51 pesos 14 centavos kada kilo ang presyo ng regular milled rice mula sa 51.26 centavos kada kilo na naitala noong huling bahagi ng Mayo at 51.33 centavos kada kilo sa unang bahagi ng Hunyo. Una nang inanunsyo ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na mararamdaman ang epekto ng tapyas taripa sa presyo ng bigas sa Hulyo o Agosto habang patuloy na tumataas ang halaga nito sa pandaigdigang merkado. Pasada Balita! Oy, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Good morning, everybody. Joining us today is Freddy Gonzalez from the PFF. Good morning, Freddy. Thanks for the time. Let's talk about what your tasks are as far as the PFF is concerned. So I am the director of national teams, and so what that means is basically I'm steering the direction where our national team should be going, now and in the future. So the idea there is really to put into place, programs and
and policies, and just make sure that everything is going smoothly with the operations of the national teams and coaching staff, recruitment, all of that stuff. So basically anything that has to do with national teams, that's my job. Part 2 ng ating interview, bukas. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Inaasahang tataas ang halos 3% ang remittance flow sa bansa o katumbas ng $40 billion ngayong taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, dumago ng 2.8% year-on-date o $10.78 billion sa pagtatapos ng Abril ang cash remittances sa Pilipinas na halos kalahati ng remittance sa East Asia at Pacific region maliban sa China. Naitala naman ng World Bank na noong nakaraang taon tumaas ng 2.8% o $39 billion ang ipinapadalang pera ng mga Pilipino sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Pailawanag ng World Bank, dahil nakarecover na ang tourism sector ng bansa mula sa pandemic, nagkaroon ng domestic employment opportunities ang mga Pilipino na nakaapekto sa remittance growth. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 9 katao habang 4 na iba pa ang sugatan sa aksidente sa Seoul, South Korea. Ayon sa mga otoridad, nasagasaan ng 68 anyos na driver ang mga naghihintay sa pedestrian lane matapos mabangga ang 2 iba pang sasakyan. Naaresto naman ng lalaki sa insidente habang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may alak o drugs na sangkot sa naturang aksidente. Pasada Balita. Samantala sa ating good news, proud na iwinagayway ng UP Concert Chorus ang watawat ng Pilipinas sa Czech Republic matapos masungkit ang gold prize sa Musika Orbis Prague Festival. Ang UP Concert Chorus ang kauna-unang Filipino choir na sumali at nanalo sa nasabing kompetisyon. Nakipagtagisan ng Filipino Performing Arts Group mula UP Diliman sa 18 participant mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Belgium, Finland, Germany, Indonesia, Macau at Italy. Pasada Balita. Congratulations mga kababayan mula sa UP. At sumainyo, isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Samantala, ang tabayanan po ang susunod na paratultunang Parambola. Oras sa udyat, eksakto yung punto. Ito, alas 8 na ng umaga. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.